May mga kwentong sinasabi sa bibig, ngunit may iba pa, bihira, malalim, halos ipinagbabawal na masasabi lamang sa puso. Ang kwentong maririnig mo ay isa sa mga iyon. Ito ay hindi tungkol sa katanyagan, mga spotlight o halatang kaluwalhatian. Ito ay tungkol sa pag-abandona, tungkol sa paghihintay, tungkol sa isang tahimik na sigaw na dumaraan sa mga henerasyon hanggang sa makarating sa mga tainga ng Diyos. Ismael, isang pangalan na kakaunti lamang ang nakakaalala, ngunit naglalaman ng walang hanggang tunog ng banal na pakikinig. Nakikinig ang Diyos. Siya ang panganay na anak ni Abraham, na ipinanganak hindi mula sa isang makalangit na plano, kundi mula sa isang pagtatangka ng tao na pabilisin ang oras ng Diyos, bunga ng sakit, pagkabaog, kawalan ng pag-asa. Isang batang itinapon sa mundo sa gitna ng mga nasirang pangako, mga tingin ng paghamak at isang katahimikan na sumisigaw ng mas malakas kaysa sa anumang mga salita. Ngunit, paano kung sabihin ko sa iyo na sa katahimikang ito ang Diyos ang pinakamalakas na nagsalita, na sa gitna ng disyerto kung saan tila nawala ang lahat, isang bagong pangako ang nakatatak, na ang pinatalsik sa kampo ay, kung tutuusin, ay dinadala sa kanyang tunay na kapalaran. Si Ismael ay hindi isang pagkakamali. Siya ay isang tanda, siya ang sagot. Buhay siyang patunay na kahit parang mali ang lahat, may sasabihin pa rin ng langit. Kung naramdaman mong hindi ka nakikita, nakalimutan, hindi kasama sa ilang pangako, ito ang iyong kwento. Kung sakaling kinwestiyon mo ang oras ng Diyos o kung sinubukan mong ayusin gamit ang iyong mga kamay ang isang bagay na malulutas lamang mula sa itaas, makikita mo ang iyong sarili dito. Dahil ang Ismael ay hindi lamang isang sinaunang pangalan na nakabaon sa mga pahina ng lumang tipan. Siya ay isang simbolo, isa siyang salamin, siya ay pagtubos sa anyo ng tao. Humanda sa pagtawid sa disyerto kasama siya. Nararamdaman ang uhaw ng kaluluwa, ang bigat ng pagtanggi, ngunit din ang himala ng probisyon. Ito ay isang kwento ng mga salungatan sa pamilya, ng mga desisyon na masakit, ng mga pangako na tila nangangailangan ng oras, ngunit hindi nabibigo. Isang paglalakbay kung saan yumuko ang langit para hawakan ang mga naiwan. Malapit mo nang masaksihan ang isang makapangyarihang bagay, at kapag nakapasok ka na sa kwentong ito, wala nang babalikan. Nagsimula ang lahat sa katahimikan, isang matinding katahimikan na kinaladkad ng mga taon ng paghihintay. Hindi na bata sina Abraham at Sarah nang dumating ang banal na pangako, ngunit lumipas ang panahon at walang nangyari. Ang pagkabaog ni Sarah ay naging pang-araw-araw na sakit, isang bukas na sugat na kahit na ang pananampalataya ay hindi maitago. At pagkatapos na nahaharap sa kawalan, ang pagdududa ay dumating. Dumating ang desperasyon at kasama nila isang desisyon ng tao. Si Sarah, pagod sa paghihintay, ay nagkaroon ng ideya. Ibinigay kay Abraham si Hagar, ang kanyang lingkod na Ehipsyo, upang magkaroon siya ng anak sa pamamagitan niya. Ito ay isang kaugalian ng panahon. Oo, ngunit gayon paman, ito ay isang shortcut, isang pagtatangka na tulungan ng Diyos na matupad ang kanyang ipinangako. At kapag sinubukan nating gawin ito, palaging komplikado ang resulta. Nabuntis si Hagar at nagbago ang lahat sa loob ng tent na iyon. Ang pagbubuntis ni Hagar ay hindi nagdulot ng ginhawa, nagdulot ito ng tensyon. Ang tila solusyon ay naging trigger ng sakit. Ang kaninang tahimik na kapaligiran ay napuno ng matitigas na tingin at mga salitang hindi binibigkas. Napagtanto ni Sarah na ngayon ay mas nasaktan kaysa dati ang bigat ng pagpili na ginawa niya. At si Abraham na nakulong sa pagitan ng dalawang babae at isang nakabinbing pangako ay nahulog sa isang suliranin na nakaapekto sa kanyang pananampalataya at sa kanyang sangkatauhan. Ang kapanganakan ni Ismael ay hindi ipinagdiwang ng mga trumpeta o sayawan. Nababalot ito ng dalamhati, nalilitong pag-asa at kawalan ng katiyakan. Ngunit
naroon siya, ang panganay na anak ni Abraham. Siya na, kahit na hindi siya ang anak ng orihinal na pangako, ay ang laman ng patriarka, tanda ng pagpapatuloy, isang mana sa anyo ng isang batang lalaki. At gayon paman, ang pakiramdam ay may kulang pa rin. Ano ang gagawin kapag ang banal na pangako ay tila masyadong matagal? Kapag sinasaktan tayo ng panahon at sinusubok tayo ng paghihintay? Eksaktong isinilang ang kwento ni Ismael sa lugar na ito, sa pagitan ng pananampalatayang lumalaban at pagdududa na nagpipilit. Ito ay resulta ng isang sandali ng pagmamadali, ngunit din ng isang napakapantaong sandali, dahil kahit na ang pinakadakila sa pananampalataya ay natitisod, at sa pagkatisod na ito nagsisimula ang maraming pambihirang kwento. At marahil iyon ang dahilan kung bakit napakaraming ituro sa atin ni Ismael, dahil hindi siya ipinanganak sa perpektong panahon o sa ilalim ng perpektong kondisyon, ngunit ito ay ipinanganak at nakita siya ng Diyos, sinamahan siya ng Diyos. Sinulat ng Diyos ang iyong kwento. Ipinapakita nito sa atin na kahit na sinusubukan nating madaliin ng langit sa mga makalupang solusyon, ang banal na grasya ay patuloy na kumikilos. Minsan ay tahimik, ngunit laging may soberanya. Si Hagar, na ngayon ay buntis, ay nagsimulang tumingin kay Sara sa ibang paraan. Ang dating sunod-sunuran ay naging mapagmataas, na puno ng isang tiyak na tahimik na paghamak. Pagkatapos ng lahat, dinadala niya ang anak ni Abraham, bagay na hindi nakamit ni Sara ang legal na asawa. At iyon ay mas masakit kaysa sa mailalarawan ng mga salita. Para bang tuwing umaga, pinapaalalahanan ng katulong ang ginang kung ano ang hindi niya maaaring maging. Si Sara, na natupok ng sama ng loob na lumalago araw-araw, ay tumigil sa pagtingin kay Hagar bilang isang solusyon at nagsimulang makita siya bilang isang banta. Ang kapaligiran ay naging unsustainable. Imposibleng mabuhay sa sakit ng pakiramdam na napalitan sa sarili mong tahanan. Pagkatapos ay nagsimula siyang kumilos ng matigas. Matalas na salita, walang awa na utos, patuloy na kahihiyan, lahat para masaktan pabalik. At si Abraham, tahimik niyang pinanood ang sagupaan na ito, napunit sa pagitan ng anak na darating at ng babaeng kasama niya sa isang alyansa. Minsan ang pinakamalaking digmaan ay hindi laban sa mga panlabas na kaaway, ngunit laban sa mga panloob na problema na hindi natin alam kung paano lutasin. Mahal niya si Sara, ngunit hindi niya maaaring balewalain si Hagar. At ang bawat kilos, bawat pagpili ay tila lalong nagpapagaan sa fuse ng alitan. Hindi nakatiis si Hagar. Ang tahanan na dapat sana ay kanlungan ay naging emosyonal na bilangguan. At pagkatapos buntis at nasugatan, tumakas siya sa disyerto. Wala siyang dalang gamit, walang plano. Sakit lang ang kinuha nito. Ang pagtakas na ito ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang desperadong pagtatangka na tumakas mula sa isang lugar kung saan wala na siyang dignidad. Isang tahimik na paghingi ng tulong. At ang disyerto ay tumugon. Ang tila isang salungatan sa tahanan ay sa katunayan isang salamin ng isang bagay na mas malaki. Ang mga sugat na dinadala natin kapag nagpasya tayong madaliin ang mga plano ng Diyos. Ang tunggalian sa pagitan ni Hagar at Sara ay isang salamin ng kung ano ang nangyayari kapag hinahayaan natin ang pagmamataas at kawalan ng kapanatagan na magdikta sa direksyon ng ating tahanan. Nagiging mga bagyo ang hindi naaalis na mga emosyon at walang lumalabas mula sa kanila nang hindi nasaktan. Ngunit ang Diyos ay nakamasid. Kahit na pinalitan ng tensyon ang pag-ibig sa kapaitan, nakita niya. Kahit na ang ugnayan ng pamilya ay nasira ng walang pag-iisip na mga pagpili, nandyan siya. Dahil sa likod ng mga eksena ng tunggalian, naghahanda na ang langit ng tugon, at ito ang susunod na kabanata ng kwentong ito. Isang kabanata kung saan ang disyerto ay magiging lugar ng paghahayag. Lumakad si Hagar nang walang patutunguhan.
Sinunog ng araw ang kanyang balat at tila tinutuya ng mainit na hangin sa disyerto ang kanyang sakit. Buntis, pagod at tinanggihan, wala siyang dinadala kundi ang mapait na alaala ng malupit na salita. Siya ay isang babaeng sugatan na nagsisikap na mabuhay sa isang mundong tumalikod sa kanya. At doon mismo, kung saan tila nagtatapos ang lahat, may nangyaring supernatural. Tumagilid ang langit nang marinig ang sigaw ng isang utusan. Ito ay sa tabi ng isang pinagmumulan ng tubig, sa gitna ng tuyo, na nagpakita ang anghel ng Panginoon. Hindi sa galit, ngunit may habag. Tinawag niya ito sa pangalan. Iyon, sa kanyang sarili, ay isa ng himala upang makilala, makita. Tinatawag ng iwaksi siya ng mundo. Ang anghel ay hindi lamang alam kung sino siya, ngunit alam din niya ang kanyang kwento. At sa pagtatagpo na ito, ipinahayag ng Diyos na wala, ganap na wala, ang hindi napapansin sa harapan niya. Malinaw ang pangako, pararamihin ko ng husto ang iyong mga inapo na hindi mabibilang na kasing dami. Si Ismael ay hindi pa ipinapanganak, ngunit siya ay naging puntirya ng isang makalangit na mana. Ang kanyang pangalan ay nahayag doon. Sa banal na pag-uusap na yon, Ismael, naririnig ng Diyos. Bawat luha ni Hagar, bawat buntong hininga ng sakit, bawat hakbang sa disyerto, narinig ng Diyos ang lahat. At ganap na binago nito ang takbo ng kasaysayan. Ang pangalan ay nagdala ng pagkakakilanlan, misyon, kapalaran. Si Ismael ay hindi lamang isa pang anak na nawala sa disyerto. Siya ang magiging ama ng isang bansa, isang palatandaan na hindi nakakalimutan ng Diyos sa mga hinahamak. Ang interbensyon na ito ay higit pa sa isang pangako. Ito ay isang pagsagip ng dignidad. Si Hagar, na dati ay tagapaglingkod na taga-Ehipto, ay ina na ngayon ng isang batang lalaki na pinangalanan ng langit. At na-reconfigure ang lahat. Ang karanasan ni Hagar ay nagtuturo sa atin na ang mga disyerto ay hindi lamang mga lugar ng pagdurusa. Ang mga ito ay mga senaryo din para sa transformative encounters. Maaaring nakipag-usap sa kanya ang Diyos sa bahay ni Abraham, ngunit pinili niya ang lugar ng sakit upang ipakita ang kanyang biyaya. Sapagkat mayroong isang bagay na sagrado tungkol sa matagpuan kapag tayo ay nawala. Sa ilalim ng balon, ang tinig ng Diyos ay umaalingaw-ngaw ng malakas. At kaya, dala ang isang bagong pangako sa kanyang puso at isang bagong pangalan sa kanyang mga labi. Si Hagar ay bumalik. Bumalik siya hindi dahil nagbago na ang kapaligiran, kundi dahil nagbago na siya. At sa loob niya, dinala niya ngayon ang isang batang lalaki na kumakatawan hindi lamang sa kaligtasan, ngunit isang tadhana na binuo sa banal na pagdinig. Ngunit ang kwentong ito ay malayo pa sa pagtatapos. Bumalik si Hagar sa tolda, hindi tulad ng babaeng umalis. Ang kanyang mga hakbang ay yaong isang alipin, ngunit ang kanyang espiritu ay may marka na ng isang pakikipagtagpo sa banal. At sa takdang panahon, ipinanganak si Ismael. Isang malakas na batang lalaki, balot ng mga pangako, at may pangalang umaalingaw-ngaw bilang isang patotoo. Nakikinig ang Diyos. Tinanggap siya ni Abraham ng may pagmamahal. At sa ilang sandali, tila posible ang kapayapaan. Si Ismael ay lumaki sa pagitan ng mga tolda ng isang patriarka at ng kahina-hinalang mga mata ni Sarah. Siya ay anak ni Abraham, ngunit hindi ng kanyang asawa. At ito, kahit na nakatalukbong, ay nakasabit sa hangin na parang mabigat na ulap. May pag-ibig doon, oo. Pero nagkaroon din ng tensyon. Pagkatapos ng lahat, si Ismael ay isang buhay na paalala ng isang plano ng tao na sinubukang makipagkumpetensya sa banal na pangako. Ginawa nitong araw-araw isang mahigpit na lubid. Nakita ni Abraham kay Ismael ang kanyang pamana sa pag-unlad. Tinuruan niya siyang magpastol, magtayo ng mga altar, makinig sa mga kwento tungkol sa Diyos na tumawag sa kanya upang lisanin ang Ur. Siya ang kanyang panganay at kasama niya si Abraham ay ibinahagi ang bigat ng hinaharap. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niya,
Ang buong pangako ay hindi pa nagpapakita ng sarili at hinubog ng kaalamang ito ang kanilang mga saloobin ng may pag-iingat at pangamba. Si Ismael naman ay isang bata lamang na sinusubukang unawain kung bakit napakaselan ng kanyang pag-iral. Mahal niya ang kanyang ama, iginagalang ang kanyang ina, ngunit lumaki siyang may pakiramdam na kalahati sa loob at kalahati sa labas. Para bang sumasakop sa hiram na espasyo. Ganito ang paglaki ng marami. May sapat na pagmamahal para mabuhay, ngunit hindi sapat para madama na sila ay ganap na nabibilang. At iyon ay nagmamarka ng isang kaluluwa. Gayunpaman, ang Diyos ay hindi lumiban. Sinundan niya ang bawat yugto ni Ismael, bawat paghinga, bawat hakbang. Dahil kahit hindi natin maintindihan ang papel na ginagampanan natin, nagsusulat na ang langit ng mga kabanata na hindi pa maabot ng ating mga mata. Lumaki ang batang lalaki, and with it, lumaki rin ang impact ng story niya kahit hindi pa ito nakikilala ng lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang buhay sa pagitan ni Sara at Hagar ay patuloy na naging tensyonado, ngunit si Ismael ay patuloy na nabuo sa maasikasong mga mata ng Diyos na nakikinig. Hindi siya ang anak ng kasunduan, ngunit bahagi na siya ng mas malaking plano. Isang plano na hindi mapapawi ng paninibugho ng tao, ni mabubura ng katahimikan sa tahanan. At kung ano ang darating ay susubok sa lahat ng bagay na binuo hanggang sa puntong iyon. Lumipas ang panahon at nangyari ang hindi na pinaniniwalaan ng marami. Nabuntis si Sara laban sa lahat ng luhika ng tao, laban sa biological na kalendaryo, laban sa kung ano ang maaaring isipin ng sinuman, ang imposible ay nangyari. Isinilang ang anak ng pangako. Dumating si Isaac na may tawanan, pagdiriwang at paghanga. Ngunit para kay Ismael, binago nito ang lahat. Mula sa pagiging pinakamamahal na panganay, naging ang gitnang anak na walang lugar. Nasa Sara na ang gusto niya noon pa man. At kasama si Isaac sa kanyang mga bisig, tumingin siya kay Hagar at Ismael na may magkaibang mga mata ng proteksyon, ngunit din ng pag-aari. Gusto niyang masiguro ang kinabukasan ng kanyang anak. At para magawa iyon, kailangan kong alisin ang anumang anino ng pagbabanta. Ang kaninang pinipigilang tensyon ay nauwi sa bukas na pagtanggi, at ang kailangan lang ay isang kilos mula kay Ismael, isang biro, marahil ay pangungutya upang mag-apoy sa galit ni Sara. Palayasin mo ang lingkod na ito at ang kanyang anak, ang sabi niya kay Abraham, na may lamig ng isang taong handang protektahan kung ano ang sa kanila, anuman ang halaga. Napunit si Abraham. Paano mo mapapaalis ang batang lumaki sa iyong mga bisig? Paano mo maaalis ang isang piraso ng iyong sarili sa iyong buhay? Isa iyon sa mga sandaling iyon kung kailan nagsasalpukan ang pananampalataya at damdamin at tila hindi tama ang landas. Ngunit pagkatapos ay nagsalita ang Diyos at ang kanyang mga salita, gaano man kalupit, ay naghatid ng direksyon. Makinig sa tinig ni Sara sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong mga inapo. Gayunpaman, hindi kinalimutan ng Diyos si Ismael. Sa kabaligtaran muling pinagtibay niya, gagawin ko rin ang isang malaking bansa mula sa anak ng alipin. Ang order na ito ay hindi isang pag-abandona, ngunit isang pagredirect, isang kinakailangang luslos upang ang dalawang tadhana ay umunlad. Si Abraham, na may mabigat na puso, ay naghanda ng tinapay, tubig at isang paalam na masakit na parang mainit na bakal sa kaluluwa. Umalis sina Hagar at Ismael. Ang batang lalaki, na ngayon ay isang teenager, ay dinala sa kanyang mga balikat ang bigat ng isang pagtanggi na hindi niya pinukaw. Pinatalsik hindi para sa kung sino siya, ngunit para sa kung ano ang kanyang kinakatawan. At kung minsan, ang pinakamalaking pagdurusa ay eksaktong naroroon. Hinuhusgahan hindi sa pamamagitan ng iyong mga aksyon, ngunit sa pamamagitan ng banta na ipinataw ng iyong pag-iral. Ngunit hanggang noon, ang Diyos ang nangunguna.
dahil ang pinakamasakit na paghihiwalay ay kadalasang nagbibigay daan para sa mas malalaking paghahayag. At ang kwento ni Ismael ay hindi magtatapos sa pagpapatalsik. Babaguhin lang niya ang tanawin. At sa bagong disyerto na ito, ang tila katapusan ay magiging lupa ng isang mas dakilang pangako. Ang disyerto ay hindi mapagpatawad. Ang init, ang kalungkutan, ang ganap na katahimikan, lahat ay tila sumisigaw na ang wakas ay dumating na. Lumakad si Hagar kasama si Ismael sa kanyang tabi, ngunit walang direksyon, wala na ang tinapay, natuyo ang tubig, at dahil doon, nagsimula ring mamatay ang pag-asa. Inilagay ni Hagar ang bata sa ilalim ng isang palumpong at umalis. Ayokong makitang mamatay ang bata, sabi niya. Sa sandaling iyon narinig muli ng langit. Parang sumisigaw ang boses ni Ismael. Hindi isang detalyadong panalangin, hindi magandang pananalita, isang halinghing lang. Isang buntong hininga ng isang taong wala ng lakas na lumaban. At ito ay sapat na. Dahil hindi kailangan ng Diyos ng perpektong salita, tumugon siya sa mga bagbag na puso. Isang anghel ang muling nagpakita at ang kanyang unang pangungusap ay bumagsak sa kawalan ng pag-asa. Huwag kang matakot. Dahil kung saan may takot, ang presensya ng Diyos ay nagdudulot ng lakas ng loob. Narinig ng Diyos ang boses ng bata, hindi boses ng babae, hindi ang tinig ni Abraham, yung kay Boy, na sinasabi ang lahat. Ang batang itinakwil ng bahay, pinalayas ng pangako, kinalimutan ng mga tao, ay naalala ng Diyos. At sa sandaling iyon, binuksan ng Diyos ang mga mata ni Hagar at nakita niya ang palaging naroon, isang balon ng tubig. Dahil kung minsan ang himala ay hindi ipinadala, ito ay inihayag. Sa sariwang tubig at bagong pag-asa, muling nabuhay si Ismael. Uminom siya, pinalakas ang kanyang sarili at ginawa ang kanyang mga unang hakbang patungo sa kanyang sariling kapalaran. Ang disyerto na tila katapusan ay naging simula. Ang Diyos ay hindi lamang umalalay sa buhay ni Ismael. Muli niyang binuhay ang kanyang pangako at sa kilos na ito sumigaw ang langit sa mundo. Hindi ko pinababayaan ang aking nabuo. Hindi natira si Ismael. Ito ay pinili. Noong araw na iyon, ang disyerto ay nawalan ng karapatang maging kasing kahulugan ng kamatayan, sapagkat pinatunayan ng Diyos na naroroon, eksakto kung saan walang anuman na inihahayag niya ang lahat. Hinawakan ni Hagar ang kanyang anak na may bagong mga mata, at si Ismael, kahit na siya ay bata pa, ay dinala sa kanyang sarili ang marka ng isang taong direktang inaalalayan ng langit. Ang pagsubok sa pananampalataya ay hindi natapos sa pagluha. Nagtapos ito sa isang himala. Mula sa araw na iyon, ang bata ay laking malayo sa mga tolda ni Abraham, ngunit sa ilalim ng patuloy na pangangalaga ng Diyos. Ang disyerto ay ang kanyang paaralan, ang kanyang pugon, ang kanyang templo. At sa ganito hinuhubog ng Diyos ang mga magiging dakila, hindi sa ginhawa, ngunit sa pangangailangan. Hindi sa gitna ng maraming tao, ngunit sa pag-iisa. Dahil bago maging ama ng isang dakilang bansa si Ismael, kailangan niyang matutunan kung ano ang pakiramdam ng umasa sa bawat patak ng banal na probisyon. Ang kwento ni Ismael ay higit pa sa isang sinaunang kwento. Ito ay isang makapangyarihang espiritual na lente. Ipinakikita niya sa atin na ang Diyos ay hindi limitado sa mga nagtataglay ng opisyal na titulo ng pangako. Si Ismael ay hindi anak ng tipan kay Sarah, ngunit siya ay lubos na nakita, narinig at pinagpala. Sinisira nito ang maraming paradigma. Ang Diyos ay kumikilos din sa labas ng spotlight. Siya ay gumagalaw sa mga nakalimutan, sa mga tinanggihan, sa mga lumalakad ng mag-isa. Kinakatawan ni Ismael ang lahat ng lumaki sa gilid, ngunit may layunin pa rin. Siya ay isang simbolo ng biyaya na lumalampas sa mga hangganan ng relihiyon at tradisyon. Ang kaniyang pangalan ay isang buhay na paalaala na pinakikinggan ng Diyos, kahit na walang nakakarinig.
Ito ay isang aral na nakaaantig sa sino mang naramdamang hindi nakikita dahil ang espiritualidad ng Diyos ay hindi limitado sa tolda ng perpekto. Siya invades ang disyerto ng sira. Ang isa pang makapangyarihang aral ay sa paraan ng pakikialam ng Diyos. Hindi niya pinigilan si Hagar na mapatalsik. Hindi niya iniwasan ang disyerto, ngunit ito ay lumitaw sa pinakakritikal na sandali. Ito ay nagpapakita sa atin na ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng sakit. Ito ay ang banal na presensya sa sakit. Ang pagtubos ni Ismael ay hindi dumating sa pamamagitan ng lohika. Nanggaling ito sa habag. Dumating ito dahil sa pangangalaga ng isang ama na hindi sumusuko kahit na ang iba ay tumalikod. Itinuturo din ng pamana ni Ismael ang tungkol sa pagkakakilanlan. Kahit na iba siya kay Isaac, siya ay hindi gaanong karapat-dapat sa tadhana. Nangako ang Diyos na gagawin siyang isang dakilang bansa at tinupad niya ito. Ipinakikita nito sa atin na ang mga pangako ay maaaring magkakasamang mabuhay, na ang mga pagpapala ay hindi eksklusibo, at ang bawat bata ay may natatanging landas na tatahakin. Ang paghahambing ay lumilikha lamang ng sakit, ngunit ang pag-unawa na may puwang para sa lahat ay nakapagpapagaling. Higit pa rito, ipinakita sa atin ni Ismael na ang halaga ng isang buhay ay hindi sa kung paano ito nagsimula, ngunit sa kung paano ito pinananatili. Ito ay resulta ng pagkakamali ng tao, oo, ngunit ito ay sinuportahan ng isang banal na pangako. Nire-reset nito ang lahat. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nakakakansela kung saan ka nanggaling. Kinukumpirma nito kung saan ka pupunta. At ito ay ganap na nagbabago sa paraan ng pagtingin natin sa sarili nating trajectory. Sa huli, ang pinakadakilang espiritual na aral ni Ismael ay simple at napakalaki. Walang sino man ang hindi maaabot ng Diyos, ni ang tinanggihan, hindi rin sa labas ng orihinal na plano, ni kung ano ang ipinanganak sa isang sandali ng pagdududa. Ang bawat isa ay may lugar sa hapag ng langit at ang katotohanang iyon ay umaalingaw-ngaw pa rin ngayon. Tinatawag ang bawat isa sa atin na tingnan ang Ishmael ng buhay ng may higit na habag at sa ating sarili ng may higit na pag-asa. Ilang beses natin sinusubukang madaliin ang pagkilos ng Diyos. Nagpasya sina Abraham at Sarah kay Hagar dahil pagod na sila sa paghihintay. At ang totoo, sa maraming sandali, ganun din ang ginagawa natin. Gumagawa tayo ng mga desisyon dahil sa desperasyon at hindi sa labas ng direksyon. Lumilikha tayo ng sarili nating emosyonal, pinansyal, espiritual na Ishmaels. Ngunit ang Diyos, sa kanyang walang hanggang biyaya, ay hindi tayo pinababayaan dahil dito. Binabago niya kahit ang mga shortcut sa mga bagong landas patungo sa pagtubos. Kung pakiramdam mo ay si Ismael, nakalimutan, tinanggihan, itinutulak sa tabi ng mga desisyon ng ibang tao, alam mo ang isang bagay, nakikinig ang Diyos. Hindi lamang niya naririnig ang iyong sigaw, ngunit kumikilos para sa iyo sa eksaktong sandali. Ang iyong sakit ay hindi nakikita, hindi pinapansin ang disyerto nito. At ang kanyang pangalan, tulad ng kay Ismael, ay maaring magdala ng tanda ng muling pagsasama sa banal na pangako. Hindi ang simula ang tumutukoy sa iyo, ito ay ang pamamagitan ng Diyos sa gitna ng paglalakbay. At kung mas makikilala mo si Sarah o Abraham, marahil sa pagharap sa mga kahihinatnan ng walang pasensya na mga desisyon, may panahon pa para bumalik. Hindi binabawi ng Diyos ang mga plano dahil sa ating mga pagkakamali. Inaayos nito ang mga ito. Ang kailangan lang ay pagpapakumbaba, pananampalataya at kahandaang sumunod kahit masakit ang iyong puso. Ang pagsunod ni Abraham sa pagpapaalis kay Hagar ay hindi lamig. Ito ay pananampalataya. Pananampalataya na aalagaan ng Diyos ang magkabilang panig ng pangako. Itinuro din sa atin ni Ismael ang tungkol sa lakas na ipinanganak sa disyerto. Minsan, sa pag-abandona natin, natutuklasan ang yakap ng Diyos. Ito ay kapag ang lupa ay nawala na, ang langit
ay nagpapakita ng kanilang sarili. Huwag tumakas sa disyerto, tawirin ito ng buong tapang, dahil doon na nagbubukas ang Diyos ng mga pinagmumulan na hindi nakikita ng nagmamadaling mga mata. Umiiral na ang probisyon. Ang madalas na nawawala ay ang pananaw na dumarating lamang kapag sumuko na ang kaluluwa. Higit pa rito, kailangan nating matutong tumingin sa iba gamit ang mga mata ng Diyos. Maraming Ishmael sa paligid natin, mga taong may marka ng pagtanggi, na kinuha mula sa mga lugar kung saan sila ay dating ligtas. Anong klaseng boses tayo para sa kanila? Yung nagpapatalsik o yung nag-welcome? Tinatawag tayo ng salaysay ni Ismael na maging mga channel ng pagpapanumbalik, hindi pagbubukod, ng awa, hindi ng paghatol. Sa wakas, naway hamunin ka ng kwentong ito na magtiwala kahit na hindi mo naiintindihan. Naghihintay kahit na tila naantala ang lahat. Ang magmahal kahit may alitan at patuloy na sumulong kahit na ang daan ay hindi sigurado. Dahil ang parehong Diyos na nakarinig ng sigaw ni Ishmael, nakikinig pa rin at marahil ngayon ay nakikinig din siya sa iyo. Ang kwento ni Ismael ay pinipilit tayong tumingin sa loob. Inilalantad nito ang ating pagmamadali, ang ating mga paghatol, ang ating mga pagtakas. Ngunit inihahayag din nito ang Diyos na nakikinig, ang Diyos na nakakakita, ang Diyos na hindi sumusuko kahit na ang lahat ay tila nawala. Si Ismael ay pinalayas ng mga kamay ng tao, ngunit tinanggap ng makalangit na mga bisig. At marahil ikaw, tulad niya, ay itinulak din palayo ng mga pangyayaring hindi mo kontrolado. Ngunit ang tanong ay nananatili, nakikita mo ba ang pinagmulan na binuksan ng Diyos sa harap mo mismo? O kumbinsido ka pa rin ba na ikaw ay inabandona sa disyerto? Ang sagot ay wala sa pangyayari, kundi sa pakikinig. Naririnig pa rin ng Diyos, gabay pa rin, nag-transform pa ito. At marahil ngayon na ang oras upang bumangon, uminom ng tubig na buhay at lumakad patungo sa iyong kapalaran. Ano ang gagawin mo sa lahat ng ito? Patuloy mo bang hahayaan ang iyong sakit na tukuyin ang iyong pagkakakilanlan? O hahayaan mo ba ang biyaya ng Diyos na magbigay ng bagong kahulugan sa iyong pinakamadilim na mga kabanata? Ipinapakita sa atin ng kwento ni Ismael na hindi pa huli ang lahat para magsimula ng bagong cycle kahit na tila tuyo ang lahat. Naririnig mo ba ang kanyang tinig? Kung nakausap ka ng kwentong ito, ibahagi sa mga komento kung ano ang higit na nakaantig sa iyong puso. Anong bahagi ng disyerto ang iyong tinatawid? Anong pangako ang hinihintay mo pa? Magkasama tayo. Nagsusulat pa rin ang Diyos ng mga kwento at ang sa iyo ay maaaring susunod. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang notification bell at sundan ang bawat bagong kwentong ibinubunyag namin dito. Sapagkat ang sinumang nakarinig ng salita ay nagbabago ng kanilang buhay.